So, good morning sa inyo. Ayan, taas natin. Andito tayo sa gubat. So, naghahanap tayo ng mga round timber na pwede natin mapakinabangan. Katulad nito. Medyo tabingi siya pero kaya naman gawa ng solusyon yan. So, samahan nyo ako, mangunguha tayo ng kahoy guys. Para magamit natin doon sa farm. Para makapagtayo ulit tayo ng bagong kulungan ng mga manok o di kaya barracks, kasi sobrang kailangan natin dahil tag-ulan. Kailangan natin masisilungan lalo na sa gabi kapag nanganak yung gagawin nating inahing baboy. So nagre-ready tayo. Tulad nito, mga natumba lang naman ito ng mga kahoy, sanga ng kahoy pero malalaki, pwedeng pamoste guys. Yung nga lang, baluktot sila pero gagawa na lang natin ng paraan. Ayun sayang naman kasi kung pababayaan natin dito. So para mapakinabangan, kunin natin. So ayan, dito na lang muna natin pwesto yung camera natin guys, kasi medyo tagilid yung lupa, mahirap magpwesto so hindi naman siguro mahuhulog yan. Hindi naman malakas ang akin.
siya. Ayan o. Diba? Saka itong isa siguro. Ayan o. Yun lang muna guys, dalawa. So yun, biglang umaraw, mainit. So stop muna tayo. Okay na siguro yung dalawa. Kasi naglipat lang naman tayo ng kambing eh, doon sa may baba. Tapos dinaanan lang natin dito sa taas. Actually malayo pa yan, pataas pa yan. Saka nakaka-allergy yung amoy ng ano, ng kahoy. Yung tuyo, yung dahon nila. Nakaka-allergy. Saka baka hindi natin kayanin guys dahil itong kahoy na to kahit sanga lang yan, mabibigat yung mga yan dahil mga hilaw pa yan eh. Mabibigat silang buhatin. Pero ang gagawin ko, hindi ko naman sila bubuhatin, hihilahin ko lang sila doon papunta sa baba. So gusto ko sanang ano, dagdag pa ng vlog kasi delikado pababa, baka gumulong tayo. Pero tatry natin hanggang saan kaya ko. Ayun, pahirapan sa pagbaba, walang formal na daanan. So yun na yung dalawa lang nakuha natin. Maikli lang yan, lagpas tao lang, pero makakatulong na yan. Ganun naman actually talaga yung ginamit ko ng mga materyales dun sa paggawa ng mga kubo-kubo, paggawa ng mga kulungan. Ganito lang naman dito sa amin guys eh, para makatipid ka. Mga sanga ng kahoy, minsan, kadalasan mga baluktot ng kahoy, ginagawa na lang namin ng paraan. So ito, pine-prepare ko lang to habang umakit ako dito sa taas, sinasamantala ko para may dala ako pababa. So pagdating dun sa baba, pagdating dun sa may baba sa amin, iniipon ko sila doon. Pagkatapos, pag mayroon akong gagawing project, halimbawa mga kulungan ganyan, yun, meron na tayong mga materyales na makukuha. Hindi na natin kailangan bumili, hindi na natin kailangan gumastos. Yun nga lang, pahirapan din sa paggawa kasi mga baluktot yung mga kahoy, hindi naman mga tuwid. So ang ganda talaga dito guys sa ano, probinsya. Ito anahaw. Yan, number 1 source dito ng mga ano, mga bubong sa amin. Ayan, taso. Puno ng anahaw. So guys, basta masipag ka lang dito sa amin, maganda naman ang ano, ang resulta. Makakatipid ka, number 1 yun. Syempre di ka magugutom kasi pag nagtanim ka, ano lang, kailangan mo lang maging ano, masipag.
kuryente, may solar naman, di ba? Tubig, libre lang man tubig dito sa amin. So bibili mo na lang talaga dito. Literal na lang talaga yung bigas sa kapang-ulam. Asin, sabon. So bababa na ako. Yan. So ayun nga guys. Bababa na ako. So dinaanan ko lang tong sila Mingming. So chinek natin yung kalagayan nila dito. So okay naman sila dyan, no? So ayan nga, tinutukan ko nga yung yung batang kambing. Nilalangaw lang yung puwet niya kasi yung dumi kasi ng kambing madikit kasi, para siyang para siyang dagta. Pero hindi naman siya mabaho, talagang nilalangaw lang siya kasi syempre dumi pa rin yun ng ng hayop. Ayun, dumidikit nga yung dahon sa may puwet niya Pero okay naman, healthy naman si baby Ming. So lalaki siya. Hindi na lang natin na hindi ko na lang siguro bibigyan siya ng pangalan kasi paglaki niya bebenta ko din naman niya kasi lalaki. Hindi ko naman pwede siyang i-breed sa sa nanay niya kasi mai-inbreed yung mga alaga nating hayop. So tatry ko din na hindi siya babakunahan ng antibiotic kasi ang goal ko talaga ngayon sa pagpa-farm is makabuo talaga ako ng ng organic farming talaga. Hangga't maaari gusto kong iwasan yung mga antibiotic sa kanila. Saka yung mga ibang types ng chemicals kasi para kapag kinain siya ng tao, to be sure talaga 100%, o hindi naman sabihin na natin hindi 100%, at least organic sila. So ito yung unang-unang anak ni Meng. Ayan, malaki na. Kaso hindi pa siya naglalandi guys. Ewan ko anong dahilan. So hanggang dito na lang guys. Matapos na itong video ko. Maraming salamat po sa mga sumuporta. Thank you po. God bless.